Mr. Bimby Aquino, no, tila baga kinall out, no, dahil po dito sa kanyang mga kilig moves, but unfortunately ay hindi nagustuhan ng ilang mga netizens. So yun ang ating pag-uusapan maya-maya lang. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Ang netizens call out, bakit naging issue ang akbay at pagpatong ng kamay nitong si Mr. Bimby Aquino Yap dito kay Raisa May, no? Kasi parang isa ito sa mga parang sinabi kay Mr. Bimby na kailangan niyang baguhin during the live, no? So, dito po kasi syempre sa mundo ng social media, walang nakakalusot bagamat walang masamang intention si Bimby. Mabilis na napansin ng ilang netizen at viewers sa kanyang body language. Sa mga comment section sa TikTok at Facebook, may ilang nag-point out na medyo heavy or too physical tignan ng ganong klaseng akbay. Ngayon, dahil pareho na silang matanda, uy, dalaga na si Raisa. Medyo awkward tignan yung nakapatong yung siko niya, no, dito sa balikat nitong si Bimby ay ni Raisa May, dahil nga magkaiba sila ng height. So parang medyo uncomfortable para kay Raisa, para sa mga netizen na nakakapanood. Napakabigat daw kasi ng braso ni Bim na sana medyo bawasan ang pagiging masyado niyang touchy at sa balikat at leeg. Mas magandang tignan kung gentleman protective akbay ito, ang tinatawag nating constructive call out ng netizen. Hindi naman galit ang mga fans, kundi nagmamalasakit lang sa image ng dalawa at sa comfort level ni Raisa May. Bilang isang dalaga, dahil napaka-popular ng Eat Bulaga at ng Maybe Ship, ang simpleng puna na ito ay mabilis na naging viral topic. So, the 5 bot, ang mabilisang adjustment ni Bimby, the ultimate green flag. Dito na natin napatunayan na si Bimby ay pinalaki talaga ng tama ni Tita Chris. Bilang isang tunay na gentleman at napakasensitibo sa kanyang kapaligiran, mukhang nakarating kay Bimby o sa kanyang management at pamilya ang mga opinyon ng netizen na imbis na magmatigas o deadmine ng feedback, si Bimby ay nagpakita ng isang napakalaking green flag move sa mga susunod na araw na kanyang pag-guest sa Eat Bulaga. Gumawa siya ng isang napaka-smooth at napaka-obvious sa pagbabago sa kanyang body language. Kung susuriin ang mga video clip bago pagkatapos ng call out, kitang-kita yung pagkakaiba Yung pag-iwas ng leeg or buttock area, wala namang mabigat na braso na nakasampay sa leeg ni Raisa. Iniwasan na ni Bimby na ilagay yung kanyang kamay malapit sa balikat, no, nitong si Miss Raisa May. Kasi nga parang sobrang parang naaansya yung mga tao na yung mga nakakapanood sa kanila. Baka hindi lang daw nagsasalita si Raisa, na awkward na siya at nabibigatan na siya, and laki-laki pa naman ni Bim, diba? Pero alam nyo po, ang maganda kay Bimby, nung kinall out siya dito sa pagkakataong ito, imbis na magalit siya, magtampo, bilang isang gentleman at mature na tao, binago niya yun. Kung mapapansin po ninyo sa live ngayon, hindi na siya masyadong ganun At kasabay din nito ay iniwasan na ni Bimbing ilagay yung kanyang mga kamay, na upang bigyan ng personal space din ang dalaga. Ang transition sa gentle akbay from overhand light touch, pag kailangan talagang umakbay para sa litrato ni Bimby, mapapansin na ang kamay ni Bimby ay hindi na mabigat na nakapatong sa halip ito'y daan-daang nakadapo lang sa dulong bahagi ng balikat ni Raisa. Light touch kung light touch. Minsan nga may mga counting hover o hindi mo na tuluyang idinidikit ang kanilang palad bilang paggalang. No, yung pagbaba ng kamay sa bewang, the sana all side hug. Ito ang talagang ikinasigaw ng buong fandom. Sa mga huling ganap kasi, sa halip na sa balikat umakbay, may pinili si Bimby na dahan-dahang ilagay sa kanyang kamay sa likod o malapit sa bewang ni Raisa habang may nakakakilig na distansya. Ang simpleng hawak na ito sa bewang ay hindi mukhang bata o barkada. Mukha na itong tunay na sweet, protective gesture ng isang binata sa kanyang dalaga. Ang anatomy ng kilig balikat versus bewang, suriin natin kung bakit mas lalong lumakas ang maybe fever dahil lang sa pagbabagong ito ng kamay na gumawa ng simpleng paghahambing.
So, kung susuriin kasi ninyo, meron tayong tinatawag na, ano ba yung vibe nito, yung akbay vibe nito, reaction ng mga publiko na mabigat akbay balikat, na parang, para kayo magtropa, para kayo magkapatid, 'di ba? Na parang bata pa rin si My Little Bossing, medyo binatikos dahil parang walang boundaries sa isang dalaga, maingat na hawak sa bewang, banayad, akbay, gentleman, or sweet, may respeto pero may kilig, protective, nag-explode ang social media sa kilig, and it show respect at ang pagtrato kay Raisa bilang isang ganap na babae. So dahil dito ang dating issue ay naging isa sa pinakamalaking asset ng kanilang tambalan. Napatunayan ng mga fans na marunong talagang makinig si Bimbi at napakarespetado niyang tao, no. So dahil dyan, syempre hindi rin maiiwasan yung reaction ng mga netizen. Sabi niya, we are screaming. Nang mapansin ng mga fans ang pagbabagong ito, literal na nagpepiesta ang mga tao sa TikTok at libo-libong edits sa naglipana na naman na may caption na tulad ng grabe si Bimbi, napaka-observant. Nung tinawag pansin sa akbay na parang sobrang bigat na nga si Raisa, naging hawak bewang na, naging akbay, magaan na akbay na lang, na sobrang gentleman at iba talagang alagang Chris Aquino. Kitang-kita ang breeding, respeto, at yung Raisa may level, yung respeto kay kay Raisa nasa level ng 100. Mas kinilig ako nung nakita kong conscious na si Bimbi sa paghawak kay Raisa. Doon ko makikita na tinatrato na niya talagang dalaga si Raisa. Hindi lang basta kalaro dati. May mga gumawa pa ng side-by-side comparison videos na may background music ng mga acoustic love song na ipinapakita nito kung paano dahan-dahang ibinababa ni Bimbi ang kanyang kamay at kung paano naman tinutugon si Raisa sa isang napakatamis ng ngiti. Dating asaran lang sa TV, ngayon ay may seryosong courtship vibes na dahil sa simpleng pag-iingat na ito. Ang papel ni Tita Chris sa Gentleman Academy, hindi rin natin pwedeng ihiwalay ang eksenang ito sa mga pangaral ni Miss Chris Aquino, gaya ng nabanggit niya noong nakaraang balita na naging napaka-vocal ni Miss Chris sa pagsasabing dapat ay maging gentleman si Bim sa pagtrato kay Raisa May, nang sabihin ni Chris kay Bimbi na be a gentleman, ikaw dapat ang magbayad kapag lumalabas kayo. Malinaw na itinanim niya sa kanyang anak ang tamang asal. Kaya naman hindi kataka-taka na kahit sa simpleng physical na pakikitungo lang tulad ng pag-akbay at napakasensitibo at napakaingat ni Bimbi para hindi ma-offend si Raisa or yung mga manonood. So yung ganitong uri ng pagpapalaki ay talagang hinahangaan ng mga manonood ngayon. Kasi sa panahon kung saan madaling ma-misinterpret ang bawat kilos sa harap ng camera, pinatunayan ni Bimbi na maaari kang maging malapit at sweet, no, sa isang babae nang hindi nawawala ng mataas na antas na respeto at paggalang. Ano ang susunod para sa Maybe? Dahil sa great akbay adjustment, mas lalong naging solid ang suporta ng publiko sa dalawa. Hindi na lang ito basta panandali ang love team na nakakatawa. Ito'y naging isang kwento ng dalawang batang lumaki sa hirap ng camera na ngayon ay may napakagandang koneksyon at respeto sa isa't isa. Mula sa future mother-in-law joke si Chris Aquino at sa planong engranding shopping spree para kay Raisa hanggang sa maingat na nakakakilig na pag-akbay at paghawak sa kanyang bewang ni Bimbi. Ang kwentong Maybe ay sapat na sa sangkap para maging susunod na malaking teleserye ng totoong buhay. Mananatili ba silang matalik na kaibigan o tuluyan nang hahantong sa totohanang ligawan ang kanilang samahan? Isa lang ang sigurado. Ang buong bansa kasama si Tita Chris at sa mga Dabber Cats ay nakatutok sa bawat galaw ng kamay ni Bim. Sa balikat niyan sa bewang ni Raisa, dahil stay tuned besties, dahil mukhang simula pa lang to ng pinakamasayang kabanata ng hapon natin. So kayo po, anong yang saloobin patungkol dito, mag-comment kayo sa comment section. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe, and please don't forget to follow my Facebook page, Dar Eds TV and Dar Eds channel. God bless everyone.